Bago ngayong gabi, naglaglagan ng mga bato sa gilid ng bundok malapit sa Cannon Road sa Tuba, Benguet. Kasunod yan ng malalakas na ulang dala ng habagat na pinalakas ng bagyong Quiapo. Sa Montalban, Rizal, isang bahay ang nawasak matapos mabagsakan ng bato. Ilang residente ang nasugatan. Ang ilan pang lugar sa bansa na naapektuhan ng bagyo, abangan mamaya. Sugatan ng isang senior citizen sa Caloocan matapos saksakin ng nanloob sa kanyang bahay. Pinaghanap pa ang suspect. May report si Mariz Umali. Nagkalat ang mga gamit at halaman at bakas ang mga tilamsik ng dugo. Puro po dugo. Dugo ang duguan, magulo po yung bahay. Maraming dugo sa lapag. Ang nag-iisang nakatira sa bahay na babaeng senior citizen na datnang nakalupaypay ng mga pamangkin sa garahe. Timing na timing, pagkakita nila sa kapatid ko, ayan na rin yung patrol car. Madalian pong isinakay ang kapatid kong nabiktima, isinakay dahil yung mga pulis po, sila ang naghatid na sa hospital. Pasado alas 9 ng gabi nitong linggo nang sinira ng isang lalaki ang pintuan at pinasok ang bahay. Walang awa niyang pinagsasaksak ang 69 na taong gulang na babae. Hindi pa malinaw ang nangyari pero ayon sa kapatid ng biktima, nakatawag pa ito. Nakatawag siya sa landline doon sa bahay ng kapatid ko. Tapos? Yun ang salita na hindi halos maintindihan. Papuntahan ako dito. 2 ulit daw po inulit. Papuntahan ako dito. Hinala ng pamilya pagnanakaw ang motibo sa krimen. May nakita ring flashlight at kutsilyo sa crime scene na hindi pag-aari ng biktima. Bukod sa mga saksak, may mga bugbog din sa mukha, mata, ulo at bibig ang biktima. Hindi ko sasabihin na merong may galit sa kanya kasi napakabait po niya. Matapos pong makapaglinis at tingnan kung anong mga nawawala, cellphone po at saka pera doon sa handbag niya. Yung ano po niyang pera is 25K po. Suspect ngayon ay isang construction worker sa katabing construction site. Na-retrieve yung cellphone a few hours. Cellphone ng kapatid niyo? Oo, na-retrieve po ng mga pulis. So maybe doon sila nagkaroon ng lead sa person of interest siguro. Sumuko ka na, napakabait ng taong sinaktan mo. Patuloy ang pag-recover ng biktima sa ospital. Ang mga investigador naman may leads na raw at patuloy ang manhunt operation sa suspect na nananatiling at large. Napakasakit dahil ito trauma po sa pamilya, hindi lang sa kanya. Mariz Umali, GMA News. Kabi-kabilang baha sa Mindanao at Kabisayaan ang namerwisyo bunsod ng pinagsamang epekto ng bagyong Quiapo at habagat. Ilang tulay ang nasira at may mga bahay na gumuho at inanod ng ilog. May report si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Unti-unting gumuho ang lupa hanggang sa tuluyan ng bumigay at nahulog sa sapa ang bahay na ito sa Maasim, Sarangani. Wala na balay. Balay na dala. Nagit siya. Balay, naging balay. Isang bahay rin ang nilamon ng ilog sa bayan ng Glan. Hulugin sa kiyo. Maging tipak ng semento. Pati puno ng niyog, hagip sa ragasa ng tubig. Punang kawayan ba? Sa barangay Kiogam, isang kalsada ang winasak ng baha. Hinambalos naman ng malalaking alon sa dagat ang ilang bangka sa bayan ng Maitum. Sa bayan ng Malapatan, isang hanging bridge ang winasiwas ng mga debris na inanod ng umapaw na ilog. Umaasa ang mga residente ng maayos agad ito ng LGU. Isang hanging bridge rin ang nasira dahil sa matindi ring ragasa ng ilog sa barangay Gasi sa bayan ng Kiamba. Diyos ko po, Data. Nasiraan din ang barangay ng konkretong tulay. Sa barangay Katubaw, napilitan ng lumikas ang mga residente dahil sa pag-apaw ng ilog. Hindi naman alintana ng isang lalaki ang ragasa ng ilog sa General Santos City. Tila chill pa siya ng una, pero nang subukang tumawid,
ay mabilis siyang tinangay ng tubig. Ligtas naman siyang nakaahon. Rumagasa rin ang ilog sa Barangay Labangal. Hinampas ng tubig ang mataas na flood control dike bago ito umapaw at umabot sa ilang bahay sa lugar. Abot baywang naman ang baha sa Lambayong Sultan Kudarat. Sa bahay na ito, tinitiis na lang ng isang pamilya ang kanilang papag na halos malubog na rin sa baha. Buwis buhay naman ang rescue operation sa ilang residente sa bayan ng Palimbang. Ayon sa MDRRMO, 6 na barangay ang nalubog sa baha simula pa nitong Miyerkules. Ilang motorista rin ang stranded dahil sa mga pagguho gaya sa bahaging ito ng Tibolis, South Cotabato. Sa Malabang Lanao del Sur, ang Maladi Bridge, winasak na ng umapaw na ilog. Bukod sa Mindanao, apektado rin ang habagat na pinalalakas ng bagyong Quiapo ang malaking bahagi ng Visayas. Bumaha sa ilang lugar sa Guimaras at Antique, pati sa Bayawan, Negros Oriental, kung saan isa ang nasawi. Pinasok din ng baha ang ilang bahay at establishmento sa Iloilo City. Direkta namang naapektuhan ng bagyo ang ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, kabilang ang Ilocos Norte at Aurora. Ramdam din ang masamang panahon sa Calayan, Cagayan bago pa man maglandfall ang bagyo. Mula sa GMA Regional TV, Efren Mamak, GMA News. Binahari ng ilang bahagi ng Metro Manila matapos makaranas ng malakas na ulan kagabi hanggang kaninang madaling araw. May report si Gabriel Gonzalez. Perwisyo ang idinulot ng tuloy-tuloy at malakas sa ulan nitong umaga. Binaha ang bahagi ng El Quinto Street sa likod ng Philippine Women's University at Taft Avenue sa tapat naman ng Philippine Christian University. Nahirapan tuloy dumaan ang ibang sasakyan. Sa Taft Avenue mula Quirino Avenue hanggang Calao Street, gutter deep naman ang baha. Halos hanggang tuhod naman ang tubig sa kanto ng Taft Avenue at Pedro Hill Street. May gutter deep ding baha sa Rizal Avenue sa Caloocan. Sa Muntinlupa City, malakas na ulan at kidlat ang naranasan ng mga motorista. Kagabi, pahirapan ang pag-uwi ng mga motorista na naabutan ng baha sa Espanya Boulevard sa Maynila. Ang ilang motor, kinailangan ng itulak. Gabriel Gonzalez, GMA News. Nagbabadya ulit ang malakihang taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Posibleng tumaas ng halos 6 na piso hanggang halos 7 piso ang kada litro ng diesel. Hanggang halos 6 na piso naman ang posibleng itaas sa presyo ng gasolina. Bata ito sa 4 na araw na trading kaya posible pang magkaroon ng pagbabago ayon sa oil industry source. Samantala, taob ang modus ng isang lalaki na ginawang refillable ang mga bote ng mamahaling alak. Ang ipinapalit, peke o mas mura. May report si John Consulta, exclusive. Sa parking area na ito sa May Kawayan, Bulacan, na corner ng National Bureau of Investigation o NBI Bulacan South District Office ang target na nanaloko o mano. Dumulog sa amin isang kumpanya ng bebenta o gumagawa ng mamahaling alak. Ayon sa kanila, may mga individual na nagbebenta at namimeke ng kanilang produkto. Modus ng suspect ang pagpapalit sa laman ng mga bote ng mamahaling alak ng mas murang alak bago ibenta sa mga kliyente. Kumpiskado mga bote ng alak na kapag binenta ay abot sa halagang 200,000 pesos. Kinumpiska rin ang sasakyang ginagamit sa modus. Kakasuhan namin sila ng violation of RA 8293, otherwise known as the Intellectual Property Code of the Philippines. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng suspect. John Consulta, GMA News. Isang patay matapos mahulog ang sinasakyang motorsiklo sa Sapa sa Bacara, Ilocos Norte. Ayon sa pulisya, dumiretso sa pakurubang bahagi ng kalsada ang motor hanggang mahulog. Dead on arrival sa ospital ang angkas. Sugatan naman ang nagmamaneho ng motor. Posibleng nakainom daw ang dalawa. Isang truck naman ang nahulog sa ilog sa Damulog, Bukidnon. 3 ang sugatan, kabilang ang isang minor de edad. Sa investigasyon ng pulisya, nawalan umano ng kontrol ang driver dahil madulas ang kalsada. Pinatulang guilty sa kasong graft at malversation of public funds,
through falsification of public documents ang negosyanteng si Janet Lim Napoles at dati niyang tauhan. Kaugnayan ng Ghost Projects gamit ang 50 milyong pisong pondo ng Department of Agrarian Reform o DAR noong 2011. Sa kasong graft, sinintensyahan si Napoles ng 12 to 15 years para sa bawat isa sa 10 counts o aabot sa 120 to 150 years na pagkakakulong. May multa rin siyang 5 million pesos. Sa malversation, 17 to 20 years for each 10 counts o aabot sa 170 to 200 years na pagkakakulong. May multa rin siyang 5 milyong piso. Hanggang 57 years sa pagkakakulong naman ang hatol sa tauhan niyang si Evelyn De Leon na hinatulang guilty sa 3 counts ng graft at 3 counts ng malversation. Si dating DAR Undersecretary Jerry Pactura naman not guilty sa kasong graft pero guilty sa 10 counts ng malversation. Sinintensyahan siya ng hanggang 190 years na pagkakakulong. 5 million pesos din ang kanyang multa. Bukod dyan, pinababalik din ng korte kay Napoles ang lalustay na 50 million pesos na government funds kasama ang 6% interest. 15 million naman na may 6% interest ang pinagbabayad kay Pacturan. Samantala, ipina-archive muna ng Sandigan Bayan ang kaso ng 3 kapwa-akusado nila Napoles na nananatiling at large. Tatlong barko ng Pilipinas na maghahatid ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc, muling binomba ng tubig ng China Coast Guard. Kahapon lang ng umaga nang bombahan din ng tubig ng Chinese Coast Guard ang BRP Dato Dumangsil. Wala mang nasaktan, delikado at hindi umano profesional ang ginawa ng mga barko ng China kaya pinalaga ng Philippine Coast Guard. Manila Water at Maynilad customers, posibleng makaranas ng mahinang water pressure. Dahil yan sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng tubig gripo ng Metro Manila. Ayon sa Manila Water, kung may mawawalan man ng tubig, posibleng dahil sa maintenance work at walang kinalaman sa mababang level ng Angat. Unang bugso ng aumento sa minimum wage sa Metro Manila, ipatutupad na bukas. 6 na pisong dagdag yan base sa NCR wage order. Sa January 20, 2027 naman, ipatutupad ang ikalawang installment na 25 pesos. Katumbas yan ng kabuoang 85 pesos na wage hike. Bea Pinlac, GMA News. Papatawan ng Amerika ng panibagong 12.5% na taripa ang mga inaangkat nilang produkto mula sa Pilipinas. Nabiguraw kasi ang Pilipinas sa pagpapatupad ng mga hakbang para pigilan ang mga produktong gawa ng forced labor. Base yan sa anunsyo ng Office of the United States Trade Representative kasunod ng ilang buwang investigasyon. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, muli sila makikipagnegosasyon sa Amerika. Makikipag-ugnayan din daw sa Amerika si DTI Secretary Cristina Roque. Bibigyan din daw ng ahensya na mayroong mahigpit na patakaran ng Pilipinas laban sa forced labor, alinsunod sa International Labor Organization's conventions. Ang palasyo naman, sinabing ginagalang nila ang desisyon ng Amerika pero giniit na may strong policy ang bansa laban sa forced labor. Nag-abiso din daw sila sa Amerika na may pinirmahang Joint Administrative Order para sa isang mekanismo para mapigil ang importasyon na gawa sa forced labor. Makikipag-ugnayan daw ang Philippine Sports Commission sa NBI na mag-iimbestiga sa komiteng nag-organisa sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon sa OIC Executive Director nito, tinatanggap nila ang hakbang ng NBI lalo't may kinalaman daw ito sa public funds. Kasalukuyang nasa New York naman ang representative o ang presidente ng Philippine Olympic Committee na si Bambol Tolentino at magsasalita raw kapag nakabalik na ng bansa. Sinusubukan pa rin makuha ang panig ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISCOC. Bago ngayong gabi, lumakas bilang severe tropical storm ang bagyong Quiapo habang papalabas ng Philippine Area of Responsibility. Nakataas ang signal number 2 sa Batanes at western portion ng Babuyan Islands. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Cagayan, northern portion ng Isabela, pati sa Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ilocos Norte at northern at central portions ng Ilocos Sur. Sa 11 p.m. bulletin ng Pag-asa, huling namataan ng bagyo 140 kilometers west-northwest ng Calayan, Cagayan. Posibleng bukas ng umaga ay makalalabasan ng PAR ang bagyong Quiapo.
Posibleng mas lumakas pa ito bilang typhoon bukas at sunod na magla-landfall sa southern mainland China. Sinasangre Amihan, ang mulawin na si Pagaspas at iba pang mga taga-Encantadia. Oops, wag malinlang. Undercover mission lang yan ng Team Firewall. Si Agent Isa, Kylie Padilla, may special touch sa stunt. Yung isang stunt ngayon, lilipad siyang ganun. Ako din yun eh. Ang funny lang isipin na si Isa, magdadamit asami. Si Agent Leila, Cheska Fausto, nag-costume naman bilang si Sangre Flamara. Si JJ, Buboy Villar cosplay si Wantuk. Krimen sa online games at social media na target ang kabataan ang kanilang lalabanan. Hindi lang aksyon, kundi puwersa rin ng kilig ang hatid ng tambalan ni Kylie Padilla at Luis Ontiveros. Mas pinainit pa ang chemistry nila nang sinagot ni Luis ang ilang hot seat questions. Love or career? Oh! Viral ang ship ng dalawa online. You're My Favorite Song casts kumasa sa autograph trend. Pero nagkaungkatan ng past dahil baby pics pala nila ang kanilang i-autograph. Si Caprice Cayetano ni-reveal na mahilig mag-lipstick, kaya halos lahat ng baby pics niya, kikay. Oh, sa bahay ng lola ko to. Si Heath Hornales naman, cute sa kanyang chubby face at spoiled daw sa kanyang lola. Katrina Son, GMA News. Sinipat ng dalawang lalaking yan ang karga ng truck habang traffic sa Felix Avenue sa Cainta, Rizal. 3 piraso ng bakal ang tinangay nila. Naaresto sila kalaunan. Ayon sa pulisya, ibinenta ng mga sospek ang mga bakal para may pantaya sa sugal. Hindi na ito itinanggi ng mga sospek. Nasa kustudiya na sila ng pulisya at mahaharap sa asunto. Tila magkakaroon ng bagong kasangga ang mga mandirigma, motorista sa EDSA. May mga inilagay roong gabay sa paglalakbay. Yan ang Travel Information Board ng MMDA sa kahabaan ng EDSA northbound. Nakapaskil dyan ang estimated time of arrival sa iba't ibang destinasyon. Nasa test stage pa ang info board at wala pa sa EDSA southbound. Pero hilit ng ilang motorista, kung pagpapagaan at pagpapabilis lamang ng biyahe ang usapan, sana raw unahin muna ang problema sa traffic. At yan ang mga balitang dapat yung malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.